Nakita ng mga magulang ko ang aking koleksyon ng alak at nagpasya silang ako ay isang alkoholiko na kailangang bantayan habang ako ay wala. Pinuslit nilang aking bahay at ibinenta ang aking koleksyon upang pilitin akong pumasok sa rehab. Ako, 30, lalaki, ay nangangailangan ng pananaw dito dahil nagsisimula na akong makaramdam na parang nabubuhay ako sa ibang realidad. Ang buong sitwasyong ito ay lumala ng husto, kaya tatanungin ko na ang sarili ko kung ako ba ang nababaliw. Para sa konteksto, nagtatrabaho ako bilang senior analyst sa isang investment firm sa Makati. 2 taon na ang nakalilipas, matapos ma-promote sa isang posisyon na sa wakas ay nagbigay sa akin ng sahod na pinaghirapan ko, binili ko ang aking unang bahay, isang magandang lumang bahay na istilong Espanyol sa Antipolo, na may orihinal na sahig na nara, magagandang hulma sa kisame, at ang pinakamahalaga, isang silong na gawa sa bato na nagpapanatili ng perpektong temperatura sa buong taon. Ang dating may-ari ay ginagamit ito bilang bodega, ngunit nakita ko agad ang potensyal nito. Nangungulekta na ako ng alak simula noong 3rd year college ako nang mag-aral ako sa isang study abroad program sa Europa. Ang nagsimula sa pag-uwi ng ilang bote bilang pasalubong ay naging isang tunay na pasyon. Nag-aral ako ng viticulture, natuto tungkol sa terroir, at ginugol ang mga katapusan ng linggo sa pagbisita sa mga ubasan. Hindi ako basta-bastang kolektor. Mayroon akong sommelier level 2 certification at nag-aaral para sa level 3. Ang aking koleksyon na yon ay mayroong humigit kumulang 800 bote na maingat na inipon sa loob ng 8 taon. Oo, namuhunan ako ng humigit kumulang 2,200,000 piso na mukhang labis, hanggang sa mapagtanto mong iyon ay 275,000 piso bawat taon. Mas mababa kaysa sa ginagastos ng maraming tao sa golf o pagbabakasyon. Ang ilang bote ay nagkakahalaga ng 1,000 piso. Ang iba ay mas mahal pa. Ang aking dangal at kagalakan ay 1,100 at 82 vintage na binili ko sa subasta sa halagang 33,000 piso na ngayon ay nagkakahalaga ng halos 110,000 piso. Narito ang mahalagang bahagi. Umiinom lang ako ng marahil 2 baso ng alak sa isang linggo. Minsan 3 kung may handaan ako sa bahay. Itinatala ko ang lahat sa aking journal. Kung ano ang iniinom ko, kailan, kasabay ng anong pagkain, at mga nota sa lasa. Bahagi ito ng libangan. Malamang na mas kaunti ang nakukonsumo kong alak kaysa sa karamihan ng mga tao na bumibili ng isang kaha ng beer tuwing katapusan ng linggo. Noong nakaraang buwan, ang aking mga magulang, sina Eduardo, 62, at Susana, 60, ay bumisita sa unang pagkakataon mula noong natapos ko ang pagsasaayos ng silong. Gumugol ako ng 6 na buwan sa paglalagay ng climate control, pasadyang estante, tamang ilaw, at kahit isang maliit na lugar para sa pagtikim na may granite na counter at mga upuan. Ipinagmamalaki kong ipakita sa kanila ang aking nagawa. Sa sandaling bumaba sila sa hagdan na iyon, nagbago ang lahat. Napahawak ang kamay ng aking ina sa kanyang bibig. Dumilim ang mukha ng aking ama. Nagpalitan sila ng tingin na hindi ko nakita mula nung ako ay 17 at umuwi ng lagpas sa curfew. Mateo, dahan-dahang sabi ng aking ina. Anong lahat ng ito? Ipinaliwanag ko ng masigasig. Ang sistema ng organisasyon, ang mga zone ng temperatura, kung paano ko sinaliksik ang tamang antas ng halumigmig. Ipinakita ko sa kanila ang aking inventaryo sa spreadsheet,
kumuha ng isang magandang bote para pagsaluhan sa hapunan. Ayaw man lang nilang tikman ito. Sa halip, pinaupo nila ako sa sarili kong sala na parang bata na nangangailangan ng interbensyon. Ang mga mata ng aking ina ay talagang lumuluha habang sinasabi niya, "Mateo, walang normal na tao ang nangangailangan ng 800 bote ng alak. Ito ay pag-iimbak na may kasamang adiksyon." Sinubukan kong magpaliwanag. Nagpakita sa kanila ng mga artikulo tungkol sa pangonolekta ng alak bilang pamumuhunan, binuksan ang website ng mga eksperto sa alak, ipinakita sa kanila ang aking journal na nagpapatunay na nagbukas lamang ako ng 12 bote sa nakaraang 3 buwan. Karamihan ay para sa pag-aasikaso sa mga kaibigan. Ang sagot ng aking ama ay nagpayelo sa akin. Ang mga adek ay laging nag-iingat ng detalyadong mga tala upang kumbinsihin ang kanilang sarili na kontrolado nila ang lahat. Ginawa rin ng lolo mo ang parehong bagay sa kanyang mga bote ng whiskey. Ang aking lolo ay naging isang alkoholiko, isang tunay na lasinggero, nawala ng trabaho. Namatay siya dahil sa sakit sa atay sa edad na 58. Ang paghahambing ay nakakainsulto at masakit. Ngunit dito, nagiging tunay na baliw ang lahat. Lumipat sila mula sa pag-aalala patungo sa ibang bagay. "Alam mo," sabi ng aking ina, pinupunasan ng kanyang mga mata, "ang kapatid mong si Miguel ay nahihirapan ng husto." 3 anak sa maliit na inuupahang bahay. Si Pia ay nagtatrabaho sa 2 trabaho para lang makaraos. At narito ka, nag-iisang tao sa malaking bahay na ito. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Ang aking kapatid na si Miguel, 35 milya, ay isang guru sa high school na gumawa ng serye ng mga kadudadudang desisyon sa pananalapi. Mamahaling pickup truck na hindi niya kayang bayaran, mga bakasyon gamit ang credit card. Ang kanyang asawang si Pia ay nagbebenta ng mga produktong networking at nalulugi buwan-buwan. Ang kanilang mga paghihirap sa pananalapi ay ganap na kagagawan nila. "Ano ang kinalaman ni Miguel sa koleksyon ko ng alak?" tanong ko. Humilig paharap ang aking ama. "Anak, kailangan mo ng tulong. Tunay na tulong. Maaari kang bumalik sa amin habang ipapagagot ka. Ayusin mo ang buhay mo. At ang bahay na ito, aba, mas magagamit ito ng isang pamilya na bumubuo ng isang bagay na malusog. Gusto nilang ibigay ko ang bahay ko sa aking kapatid. Hindi ibenta." Ibigay dahil tila, ang aking koleksyon ng alak ay nagpatunay na masyado akong hindi matatag para magkaroon ng sariling bahay. Nakausap na namin ng isang abogado, dagdag ng aking ina. May mga opsyon kapag ang mga anak na nasa hustong gulang ay nangangailangan ng interbensyon, guardianship. Ayaw naming humantong sa ganoon, pero kung hindi mo makita kung ano talaga ang koleksyon na ito, tumayo ako. Sinabihan silang umalis. Mas lumakas ang iyak ng aking ina. Sinabi ng aking ama na pinipili ko ang adiksyon kaysa sa pamilya. Umalis sila, ngunit bago iyon ay inabutan ako ng aking ina ng polyeto para sa isang rehab facility na dalubhasa sa mga high-functioning alcoholics. Kinaumagahan, sumabog ang telepono ko. Nag-text na ang kapatid ko. "Oy, tol, sinabi ni na mama at papa ang tungkol sa sitwasyon mo. Alam kong mahirap itong marinig pero yung bodega mo ay mukhang pang hoarders. Baka ito na ang gising na kailangan mo." At sa totoo lang, dahil mag-aaral na si Ben at lumalaki na ang kambal, kailangan talaga namin ng mas malaking espasyo. Maaring maging maayos ito para sa lahat. Pagkatapos, tinitingnan ko ang ari-arian mo sa online listing. Ang basement na yon ay magiging isang kamangha-manghang playroom
kapag naalis na namin ang lahat ng mga bote. Pagkatapos, nakahanap si Pia ng ilang magagandang studio apartment malapit kina mama at papa. Gusto mo bang sendan kita ng links? Ang kapal ng muka ay nakakagulat. Sa isip niya ay nakalipat na siya sa bahay ko. Sumagot ako ng isang beses. Walang sitwasyon. Hindi ako alkoholiko. Hindi ko ibibigay sa iyo ang bahay ko. Pakirespeto ang mga hangganan ko. Ang sagot niya, ang pagtanggi ay nakakalungkot panoorin. Narito kami kapag handa ka ng humingi ng tulong. Sa sumunod na linggo, nagpatuloy ang pambobomba. Araw-araw na mga text mula sa aking mga magulang na may mga mapagkukunan tungkol sa adiksyon. Mga link sa mga pulong ng AA. Tinatawagan ng aking ina ang aking mga kaibigan upang ipahayag ang kanyang mga alalahanin. Nag-i-email sa akin ng aking ama ng mga artikulo tungkol sa mga gumaganang alkoholiko. Nagpapadala si Miguel sa akin ng mga listahan ng apartment para pagkatapos ng paggamot. Nagte-text si Pia na nagtatanong tungkol sa aking mga muebles para kapag nag-downsize ka na. Sinimulan kong idokumento ang lahat. Mga screenshot, nakasave na voicemail, email. May nagsabi sa akin na kakailanganin ko ng ebidensya ng kanilang panggigipit. Tinawagan pa ng nanay ko ang ex-girlfriend kong si Jen na kaibigan ko pa rin. Tumawag sa akin si Jen na tumatawa, sinabing, sinubukan lang ng nanay mo na mag-stage ng interbensyon para sa'yo sa telepono. Sinabi niya, meron kang 800 bote ng alak. Sinabi ko, oo, at noon pa man ay meron na siyang ganoong koleksyon. Mas kaunti ang iniinom niya kaysa sa akin. Ngunit hindi lahat ay sumusuporta. Ang ilang kamag-anak ay nagsimulang makipag-ugnayan ng may pag-aalala. Ang tita Linda ko ay nag-post sa Facebook tungkol sa pagdarasal para sa mga miyembro ng pamilya na nahihirapan sa adiksyon. Alam ng lahat na ako ang tinutukoy niya. Nakatakda na ang kwento. Isa akong alkoholiko na tumatanggi sa katotohanan, makasariling nag-iimbak ng yaman habang ang pamilya ng aking kapatid ay naghihirap. Ang katotohanan na nagtrabaho ako ng husto, nag-ipon ng pera, namuhunan ng matalino at nasiyahan sa isang sopistikadong libangan ay walang kaugnayan. 3 linggo pagkatapos ng unang pagbisita, ang mga bagay ay lumala ng husto. Update 1. Pagkalipas ng 2 linggo, binigyan nila ng susi ang aking kapatid at sinubukang nakawin ang aking koleksyon. Hindi ako makapaniwala na isinusulat ko ang update na ito. Ang sitwasyon ay lumala ng higit sa anumang naisip ko. Akala ko ang pamilya ko ay labis lang na nag-aalala at sakim. Hindi ko alam na kaya nilang gumawa ng kriminal na pag-uugali. Pagkatapos ng aking orihinal na post, sineryoso ko ang payo ng lahat. Pinalitan ko ang aking mga kandado, naglagay ng mga security camera, idinokumento ang lahat. Nagkaroon pa ako ng mahinahong pag-uusap tungkol sa limitasyon sa parehong magulang kung saan akala ko ay nagkaintindihan kami. Pumayag silang igalang ang aking espasyo at lapitan ng mga bagay sa ibang paraan. Dapat alam ko na ng panay ang text ng kapatid ko tungkol sa pagnanais na tumulong at paulit-ulit na nagtatanong kung kailan ako magbibiyahe para sa trabaho. May business trip ako sa Cebu, isang mahalagang pulong sa kliyente na hindi ko pwedeng palampasin. Nabanggit ko ito ilang linggo na ang nakalilipas sa isang tawag sa pamilya bago nagsimula ang lahat ng ito. Karaniwan, wala ako ng 3 araw para sa mga quarterly meeting na ito. Sa pagkakataong ito, kinansela ng kliyente ang 2nd araw ng mga pagpupulong dahil sa isang emergency sa pamilya. Sa halip na manatili sa Cebu ng mag-isa, lumipad ako pabalik ng Martes ng gabi. Pagpasok sa aking garahe ng 8:00 ng gabi, agad kong napansin ang truck ng kapatid ko at ang van ni Pia. Ang aking pinto sa harap ay nakabukas ng malawak. Ang mga ilaw ay nakabukas sa buong bahay. Nagsimulang kumabog ang dibdib ko.
Sa loob, natagpuan ko sina Miguel, Pia, at 2 lalaki na hindi ko kilala na nagkakarga ng alak mula sa aking silong papunta sa mga kahon. Napuno na nila ang 12-12 ng mga kahon na nakasalansan sa may pinto. Ang aking kapatid ay nasa silong mismo, nagtatrabaho mula sa aking pinakamamahaling seksyon. "Anong ginagawa niyo?" sigaw ko. Tumingala si Miguel, hindi may halong pagkakasala, kundi may niiti. "Mateo, bumalik ka ng maaga. Tamang-tama ang tiyempo. Tumutulong lang kami sa paggaling mo. Sabi ni Mama, handa ka na raw gawin ang hakbang na ito." Si Pia ay nagbabalot ng mga bote sa dyaryo na parang ganap na normal ito. Nag-iingat kami ng husto sa lahat. Nakahanap kami ng dealer na dalubhasa sa mga koleksyon na tulad nito. Makakakuha ka ng magandang pera para sa paggamot. Ang 2 lalaki ay tila mula sa isang tindahan ng alak na bumibili ng mga koleksyon. Mayroon silang invoice na nagpapakita na handa silang magbayad ng 1,500,000 piso para sa kanilang napili madaling 5,000,000 piso halaga ng alak sa aktual na halaga. Ang mga bote na pinili nila ay hindi random. Pinuntirya nila ang aking pinakamahahalagang vintage. 1,100,000 at 82 Chateau Margaux. 2,500 Romanée Conti. 1 kaha ng 2,900 na Chateau Lafite bottles. Inipon ko ang mga ito para sa malalaking milestone. Ang aking kasal, ang pagsilang ng aking mga anak, mga pagdiriwang sa pagreretiro. "Ibalik niyo lahat na yun," sabi ko. Nilalabas ang aking telepono. "Mateo, huwag kang maging madrama," sabi ni Miguel. "Ginagawa namin ito dahil mahal ka namin. Ang pera ay magbabayad para sa mahusay na paggamot. May opening sa isang wellness center sa Tagaytay." Tumawag ako ng pulis. Habang nasa telepono kasama ang dispatch, pinanood ko ang mukha ni Pia na nagbago mula sa awa tungo sa galit. "Tumatawag ka ng pulis sa pamilya Mateo, may sakit ka." Ang 2 dealer ng alak ay agad na nagsimulang umatras. Napagtanto na hindi ito autorisado. Bumuulong sila kay Miguel tungkol sa pag-alis, ngunit pinalayas niya sila. "Ayos lang, galit lang siya. Bahagi ito ng proseso." Habang naghihintay ng pulis, hiningi ko kung paano sila nakapasok. Doon inilabas ni Miguel ang isang susi, ang aking ekstrang susi, ang ibinigay ko sa aking mga magulang taon na ang nakalilipas para sa mga emergency at nakalimutan ko na. Ibinigay ni Mama sa amin, pagmamalaki niya. Alam niyang manlalaban ka sa una. Kaya naghintay kami hanggang sa wala ka. Hindi ganong traumatic para sa lahat. Napansin kong kinukunan ako ni Pia gamit ang kanyang telepono. "Para sa intervention specialist," paliwanag niya, "upang ipakita ang iyong emosyonal na kawerduhan." Dumating ang mga pulis sa loob ng 10 minuto. 2 opisyal na mukhang lalong nalilito habang sinusubukan ni Miguel na ipaliwanag ang sitwasyon. "Sir, ang kapatid ko ay isang alkoholiko. Nagsasagawa kami ng interbensyon. May pahintulot kami ng pamilya na alisin ang mga addiction trigger na ito." "Sir," sumingit ang mas matandang opisyal, "kaninong pangalan ang nasa titulo ng bahay na ito?" "Sa akin po," sabi ko, ipinapakita ang aking ID. "At ang mga bote na ito ay sa inyo?" "Opo, may mga resibo ako para sa karamihan sa kanila." Bumaling ang opisyal kay Miguel. "Kung gayon, kailangan ninyong ibalik ang lahat at umalis ngayon din." Namula ang mukha ni Miguel. "Hindi nyo naintindihan. Tingnan niyo ang bodega na ito. Daan-daang bote. May sakit siya. Sinusubukan naming iligtas ang buhay niya." Ang mas batang opisyal na sumusuri sa aking silong ay talagang nagsabi, "Mukhang isang profesional na koleksyon ito. Tamang imbakan, sistema ng organisasyon, mga log ng inventaryo."
Nakakita na ako ng adiksyon, sir. Hindi ito yun. Pinababa nila kina Miguel at Pia ang bawat kahon. Ibinalik ang bawat bote. Tiningnan ko ang bawat isa. Nanginginig ang mga kamay ko sa galit. 3 bote ang basag na. Kasama ang isang burgundy na nagkakahalaga ng 20,000 piso. Nagkibit balikat si Miguel. Kaswalidad ng pagbawi. Kinuha ng mga opisyal ang salaysay ng lahat. Binalaan nila si Miguel tungkol sa trespassing at pagnanakaw. Sinabi sa kanya na ang susi ay hindi nagbigay sa kanya ng pahintulot na pumasok nang walang pahintulot ko o kunin ang aking ari-arian. Habang paalis sila, hindi mapigilan ni Miguel ang huling hirit. Ito mismo ang ginagawa ng mga adik. Pinipili ang kanilang bisyo kaysa sa pamilya. Pagsisisihan mo ito kapag namamatay kang mag-isa, napapaligiran ng iyong mahahalagang bote. Pagkaalis nila, gumawa ako ng buong inventaryo. Bukod sa mga basag na bote, lumikha sila ng sarili nilang dokumentasyon, isang nakatype na listahan na may pamagat na ebidensya ng adiksyon, na may mga larawan ng aking silong mula sa iba't ibang anggulo. Mga tala tulad ng labis na pagkakaiba-iba ay nagpapahiwatig ng pagkawala ng kontrol. At ang organisasyon ay nagmumungkahi ng mapang-angkin na pag-uugali. Kinalkula pa nila ang nilalaman ng alkohol ng aking buong koleksyon na parang balak kong inumin ang lahat ng sabay-sabay. Sa loob ng 1 oras, sumabog ang telepono ko sa mga mensahe. Mama, ang kapal ng mukha mong tumawag ng pulis sa kapatid mo? Sinusubukan kanyang tulungan. Papa, ipinakita mo ang iyong tunay na ugali. Tinatrato ang pamilya na parang mga kriminal dahil nagmamalasakit sila sa iyo. Pia, nakita ng mga bata si Tito Miguel na nakaposas. Hindi naman siya pinusasan. Natrauma mo sila. Miguel, pinapatawad kita. Ang sakit ang kumukontrol sa iyo. Kapag handa ka na sa tulong, nandito lang ako. Tita Linda, ang nanay mo ay wasak. Ang pagpili ng alak kaysa sa pamilya ay textbook addiction. Pinalitan ko ang aking mga kandado ng gabing yun sa isang smart lock system na ako lang ang makaka-access. Nag-upgrade ng aking security system, nag-set up ng motion alerts sa lahat ng camera, kumonsulta sa isang abogado tungkol sa restraining order, bagaman iminungkahing ang magsimula sa isang cease and desist letter. Ang kabalintunaan sa kanilang pagtatangka na iligtas ako, gumawa sila ng mga totoong krimen pagpasok ng walang pahintulot, tangkang pagnanakaw, sabwatan upang gumawa ng pandaraya. Pinek nila ang pirma ko sa papeles ng dealer ng alak. Ngunit sa kanilang isipan, sila ay mga bayani na sinusubukang iligtas ako mula sa aking sarili. Ang katotohanan ng nanggongolekta ako ng alak ng responsible, nag-iimbak nito ng maayos, at umiinom ng katamtaman ay walang kaugnayan sa kanilang kwento. Nagpasya silang isa akong adik, at ang lahat ay dapat magkasya sa kwentong yun. Hindi pa ako umiinom mula nang mangyari ito. Hindi dahil may problema ako, kundi dahil ginawa nilang marumi ang pakiramdam ng isang bagay na mahal ko. Sa tuwing tinitingnan ko ang aking koleksyon ngayon, nakikita ko ang kanilang mga sakim na kamay na kumukuha ng mga bote na wala silang karapatang hawakan. Update 2. Pagkalipas ng 6 linggo, ang profesional na interbensyon at mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Talagang inisip ko na ang pagsasangkot sa pulisya ay magwawakas sa kabaliwan na ito. Sa halip, tila lalo nitong pinatindi ang kanilang determinasyon. Sa loob ng 3 linggo pagkatapos ng break-in, naging tahimik ang lahat. Ilang pasaring na text na nagpapasa ng mga artikulo tungkol sa adiksyon, ngunit walang direktang pakikipag-ugnayan. Nagsimula akong mag-relax. Nag-host pa ako ng wine tasting para sa kawanggawa na nakalikom ng 250,000 piso
para sa lokal na food bank. 15 ang dadalo, bawat isa ay tumitikim ng 5 alak, ganap na sibilisado. Pagkatapos ay tumawag ang aking ina. Iba ang boses niya. Malambot, humihingi ng tawad. Mateo, anak, alam kong naging mahirap ang mga bagay. Pinag-iisipan namin ang aming naging approach. Miss ka na namin. Pwede ba tayong maghapunan? Pamilya lang, mag-uusap lang, walang patibong pangako. Parang totoo ang sinasabi niya. Kinuha ng tatay ko ang telepono. Sinabing gusto lang nilang mabuo muli ang pamilya. Nabanggit na nakikipagkita sila sa isang counselor na tumulong sa kanila na maunawaan na mali ang kanilang naging approach. Dapat ay nagtiwala ako sa aking kutob. Ngunit ito ang aking mga magulang 30 taon ng normal na buhay pamilya bago ang kabaliwan na ito. Kaya, pumayag ako sa hapunan noong Sabadong yun. Pagdating sa kanilang bahay, dapat ay tumalikod na ako nang makita ko ang mga sasakyan. Ang truck ni Miguel, ang van ni Pia, ang sedan ni Tita Linda, 4 na kotseng hindi ko kilala. Ngunit sinabi ko sa aking sarili na baka may iba silang bisita. Baka nagkataon lang ito. Pagpasok, nakita ko ang 25 tao sa sala. Mga magulang, tito, tita, mga pinsan na ilang taon ko nang hindi nakikita. Mga kaibigan ng pamilya. Sa gitna ay nakaupo ang isang babae na naka-navy blazer na may leather folder na may label na Mateo Intervention. Ayaw akong tingnan ng aking ina. Nakatitig sa sahig ang aking ama. Tumayo ang babae. Mateo, ako si Dr. Karina Mendoza. Dalubhasa ako sa High Functioning Addiction at Intervention Services. Mahal na mahal ka ng pamilya mo at gustong tulungan kang bawiin ang buhay mo. Tumalikod ako para umalis. Hinarangan ng aking tito Robert at pinsang si Kevin ang pinto. Parang awa mo na, sabi ni Dr. Mendoza. Pakinggan mo sila. Pagkatapos ay malaya ka nang umalis. Umupo ako. Inilabas ang aking telepono para mag-record. Sa sumunod na 2 oras, tiniis ko ang mga paunang isinulat na pahayag mula sa mga taong halos hindi ako kilala. Nauna si Miguel. Mateo, binago ka ng iyong adiksyon. Ang kapatid na kilala ko ay hinding-hindi tatawag ng pulis sa pamilya. Pinili mo ang alak kaysa sa kaligtasan ng aking mga anak. Ipinagdarasal ko gabi-gabi na mahanap mo ang daan pabalik sa amin. Pia. Nagtatanong ang mga bata kung bakit mas mahal ni Tito Mateo ang kanyang mga bote kaysa sa kanila. Gumuhit si Ben ng larawan mo sa paaralan. May hawak kang bote ng alak sa halip na kamay niya. Ang aking ina na umiiyak. Nananatili akong gising sa takot na matanggap ko ang tawag na namatay ka na sa pag-inom. Napili ko na ang isusuot ko sa iyong libing. Ang aking ama. Naging isang tao ka na hindi ko nakikilala. Paranoid, nakahiwalay, marahas. Nilamon ka na ng koleksyon na ito. Si Tita Linda na hindi ko nakita sa loob ng 2 taon. Noong Pasko 3 taon na ang nakakaraan, nagsalita ka tungkol sa alak sa loob ng 20 minuto. Alam ko noon na may mali. Ang aking pinsan na si Ashley na 16. Natatakot ako na matulad ako sa iyo, Tito Mateo. Nag-iisa na may adiksyon sa halip na pamilya. Maging ang mga kaibigan ng pamilya. Si Nancy, kaibigan ng aking ina sa book club. Nagdurusa ang iyong mga magulang, mabubuting tao. Pinapanood ang kanilang anak na mawala sa isang bote. Si Robert, kalaro ng ama ko sa golf. Hinaharap ng mga tunay na lalaki ang kanilang mga problema.
Ang paggamit ng alak upang takasan ang realidad ay kaduwagan. Pagkatapos ay ipinakita ni Dr. Mendoza ang kanyang ebidensya. Mga larawan mula sa aking silong na kinuha noong break-in. Isang pagsusuri sa pananalapi. 2,200,000 piso sa loob ng 8 taon ay katumbas ng 750 piso bawat araw na nagpapakain sa adiksyon. Mga post sa social media tungkol sa alak, labis na dokumentasyon ng pag-inom. Ang ulat ng pulisya, karahasan laban sa pamilya na sumusubok tumulong. Ang aking paghihiwalay, pamumuhay mag-isa sa edad na 30. Ang aking pagiging depensibo, pagtanggi sa isang problemang wala ako. Na-diagnose niya ako ng high-functioning alcohol dependency with collector's delusion. Tila isang kondisyon kung saan itinatago ng mga adik ang kanilang sakit bilang pagiging connoisseur. Ang magandang balita, sabi niya, ay may solusyon ang iyong pamilya. Tumayo si Miguel na may dalang folder. Sa loob ay may mga legal na dokumento, mga papel sa paglilipat ng ari-arian, mga form ng power of attorney, mga pahintulot sa bank account. Naisip na namin ang lahat, pagmamalaki niya. Pipirmahan mo ang bahay sa akin para sa pag-iingat. Pumasok sa paggamot. Nakahanap kami ng isang mahusay na 70 araw na programa. Sina mama at papa ang mamamahala sa iyong pananalapi habang nagpapagaling. Pagkatapos ng isang taong matino, susuriin naming muli ang lahat. Naglakip siya ng isang spreadsheet. Ang bahay ay nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Ang gastos sa paggamot ay 2.5 milyong piso. Ang pamamahala sa iyong mga ari-arian, pag-iimbak ng mga gamit, pagpapanatili ng ari-arian, sabihin nating 5 milyong piso. Magkakaroon ka pa rin ng 12.5 milyong piso na equity na hahawakan ko sa trust. Kapag magaling ka na, maaari nating pag-usapan ng isang plano sa pagbabayad. Tumayo ako. Sinusubukan ninyong nakawin ang bahay ko. Sinusubukan naming iligtas ang buhay mo. Hiyaw ng aking ina. Sumingit si Dr. Mendoza. Inaasahan ng paglaban. Mateo, lumalaban ang iyong adiksyon para mabuhay. Tumungo ako sa pinto. Hinawakan ni Tito Robert ang braso ko. Hindi ka aalis hanggat hindi mo ito hinaharap. Inilabas ko ang aking telepono. Tatawag ulit ako ng pulis. Sumabog ang silid, iyakan, sigawan. Parang awa mo na. Napahawak ang lola ko sa dibdib niya. Sumigaw ang nanay ko tungkol sa pagkawalaan ng kanyang baby sa alkoholismo. Taranta namang sinubukan ni Dr. Mendoza na ibalik ang kaayusan. Hayaan niyo siya, sabi niya sa wakas. Kailangan niyang magproseso. Iba-iba ang rock bottom para sa lahat. Umalis ako habang sumisigaw si Miguel. Nandito lang kami kapag handa ka na. Bukas pa rin ang alok. Tumindi ang panggigipit. Araw-araw na tawag mula sa opisina ni Dr. Mendoza. Mga text mula sa bawat miyembro ng pamilya na may mga artikulo tungkol sa adiksyon. Ang aking ina na nag-iiwan ng mga voicemail na humahagulgol tungkol sa aking napipintong kamatayan. Si Miguel na nagpapadala ng mga polyeto ng rehab. Si Pia na gumagawa ng Facebook page na Praying for Mateo's Recovery. Ang pahina sa Facebook, ang pinakamasama. Ang mga kamag-anak ay nagbabahagi ng mga panalangin. Mga lumang larawan ko na may mga caption tulad ng bago manaig ang adiksyon. Tumatawag ang mga kaibigan na nalilito at nagtatanong kung ayos lang ako. Isang post ang nagpakita ng larawan ko noong graduation sa kolehiyo 8 taon na ang nakakaraan. Napakalaki ng pag-asa na yun ay nalulunod sa alak. Ipagbasal natin ang ating Mateo. Nagpadala ako ng mga liham na cease and desist. Tinanggal ang pahina,
Ngunit kumalat na ang mga screenshot. Nagtanong ang mga kontak sa propesyon kung kailangan ko ng tulong. Tinawagan ako ng boss ko nang may pag-aalala na nagbabanggit ng mga personal na hamon. Ipinakita ko sa kanya ang aking wine tracking app. 2 baso sa nakaraang linggo. Tumawa siya. Sinabing mas marami pang iniinom ang asawa niya kaysa doon. Ngunit nagawa na ang pinsala. Ako na ngayon si Mateo na may adiksyon sa kalahati ng aking network. Nagpadala si Dr. Mendoza ng huling email. Ang tapang ng iyong pamilya sa pagharap sa iyong adiksyon ay kahanga-hanga. Kapag handa ka na, narito ako. Hanggang doon, alamin na ang bawat inumin ay naglalayo sa iyo sa paggaling. Sumagot ako ng 1 beses. Mas kaunti ang nakukonsumo kong alak kaysa sa kahulugan ng CDC ng katamtamang pag-inom. Ang iyong interbensyon ay tangkang pagnanakaw. Huwag mo na akong kontakin muli. Ang sagot niya, pagtanggi, napakalalim na kasama pati ang pagmamanipula ng istatistika. Nakakadurog ng puso. Huling update. Pagkalipas ng 4 na buwan, sinubukan nilang ibenta ang aking bahay sa pamamagitan ng pandaraya. Ito na ang magiging huling update ko dahil ang sitwasyong ito ay umabot na sa isang konklusyon na parang panaginip pa rin. Pagkatapos ng sakuna sa interbensyon, ipinatupad ko ang bawat proteksyon na posible. Restraining orders laban kay Miguel at sa aking mga magulang, security system na may 24 sa 7 monitoring, mga kamera na sumasakop sa bawat anggulo, lumipat ng trabaho sa isa na may mas kaunting biyahe. Nagsimula ng therapy hindi para sa adiksyon, kundi para sa trauma mula sa pagkakanulo ng aking pamilya sa loob ng 2 buwan. Mapalad na katahimikan. Ilang tsismosang pinsan na tumitingin sa aking pagbawi, ngunit walang direkta. Nagsimula akong gumaling. Nagsimula pang ang mag-enjoy muli sa alak nang walang lason nila na dumudungis dito. Pagkatapos ay tumawag si Kuya Christopher, ang aking kapitbahay, isang Martes ng hapon. Mateo, may for sale sign sa bakuran mo at may mga taong naglilibot sa bahay mo. Nasa trabaho ako, 30 minuto ang layo. Mabilis na umuwi para makita ang isang Century 21 sign na nakatanim sa aking damuhan. Isang lockbox sa aking pinto. Isang ahente na nagngangalang Nancy na nagpapakita sa isang batang mag-asawa sa paligid ng aking ari-arian. "Excuse me," sabi ko habang papalapit. "Ako ang may-ari. Anong nangyayari dito?" Mukhang nalilito si Nancy. Tinitingnan ng kanyang telepono. "Sir Miguel, akala ko nasa rehab kayo." "Ako si Mateo, ang tunay na may-ari, at hindi ako nagbebenta." Ipinakita niya sa akin ang kasunduan sa listahan na nilagdaan ni Mateo at Miguel bilang pansamantalang tagapag-alaga dahil sa kawalan ng kakayahan medikal, pamimeke. Sa loob ng aking bahay, tinitingnan ng mga estranjero ang aking kwarto, ang aking kusina, ang aking silong ng alak. Nandoon si Miguel na naglalarawan ng mga plano sa pagsasaayos. "Ang bodega ay magiging isang kamanghamanghang playroom," sabi niya. "Kailangan lang alisin ang mga gamit ng dating may-ari." Nakita niya ako at hindi man lang natinag. "Mateo, nakalabas ka na. Kumusta ang paggamot?" Tumawag ako ng pulis. Pagkatapos ay nagsimulang mag-record ang aking abogado ng lahat. Ibinunyag ng investigasyon ang buong saklaw. Nagsampa sila ng petisyon para sa guardianship sa ibang probinsya na nagsasabing na institutionalize ako dahil sa alkoholismo. Gamit ang mga larawan mula sa aking silong, ulat ng interbensyon ni Dr. Mendoza at sinumpaang salaysay mula sa pamilya, nakumbinsi nila ang isang hukom na magbigay ng emergency temporary guardianship kay Miguel. Ang mga dokumento ay detalyadong pamimeke, peking mga papel sa pagpasok sa isang pasilidad ng rehab, peking mga pagsusuri sa psikolohiya,
mga record medikal na nagpapakita ng mga pagkakaospital na hindi naman nangyari, mga bank statement na binago upang ipakita ang walang ingat na paggastos. Ilang buwan na nila itong pinaplano. Sa bahay ni Miguel, natagpuan ng pulisya ang mga papel na pinagpratisa ng aking pirma. Detalyadong mga plano sa pagsasaayos para sa aking bahay, mga email na tumatalakay sa halaga ng aking koleksyon ng alak. Ang Pinterest board ni Pia na may pamagat na ang aming bagong Victorian home at mga papel ng paglipat ng paaralan ng kanilang mga anak sa aking distrito. Sinabi nila sa kanilang mga anak na lilipat sila, in-enroll sila sa mga paaralan. Umalis si Pia sa isa sa kanyang mga trabaho dahil tiwala sa kanilang paparating na yaman. Ang pinakamalupit na bahagi, ang aking mga magulang ay tumatawag sa aking employer sa loob ng maraming buwan na may mga alalahanin. Ang HR ay may file ng mga tawag tungkol sa aking lumalalang kondisyon at mga kahilingan para sa mental health leave sa ngalan ko. Natuklasan din ng investigasyon ang mga krimen sa pananalapi, mga credit card na binuksan sa pangalan ko, mga aplikasyon sa pautang gamit ang aking impormasyon, mga pagtatangka na i-access ang aking mga investment account, mga peking dokumento ng power of attorney. Umupa sila ng isang tao upang lumika ng isang peking profile sa social media na nagpo-post tungkol sa aking paglalakbay sa pagbawi at pasasalamat sa suporta ng pamilya sa panahon ng paggamot. Binabati ako ng mga kaibigan sa paghingi ng tulong para sa isang problemang wala naman ako. Inilatag ng piskal ang sabuatan. Isa, lumika ng maling kwento ng adiksyon. Dalawa, magtatag ng paper trail ng nakakabahalang pag-uugali. Tatlo, kumuha ng guardianship sa pamamagitan ng pandaraya. Apat, ibenta ang aking mga ari-arian para sa paggamot. 5, ilipat ang mga nalikom kay Miguel. Lahat para sa isang bahay at koleksyon ng alak na nagkakahalaga ng marahil 25 milyong piso. Sinira nila ang aming pamilya para sa pera. Mabilis ang paglilitis. Napakalaki ng ebidensya. Footage ng seguridad, mga peking dokumento, mga record sa pananalapi, patotoo ng saksi. Nakakuha si Miguel ng 18 buwan sa bilangguan, 5 taong probasyon at pagbabayad pinsala. Ang aking mga magulang ay nakakuha ng probasyon, multa at serbisyo sa komunidad. Nawalan ng lisensya si Dr. Mendoza at nahaharap sa hiwalay na mga kaso. Ang notaryo na nagpatotoo sa mga peking dokumento ay inaresto. Sa panahon ng paghatol, iginiit pa rin ni Miguel na sinusubukan niya akong tulungan. Napakatindi ng sagot ng hukom. Lumika ka ng detalyadong katang-isip upang magnakaw sa iyong kapatid. Hindi ito interbensyon. Ito ay isang sabwatan upang gumawa ng pandaraya. Humagulgol ang aking ina sa korte. Umaatungal tungkol sa pagkawala ng parehong mga anak na lalaki. Ang aking ama ay nakatitig ng diretsyo sa unahan. Biglang tumanda. Sinubukan ni Pia na lumapit sa akin. Sinasabing, namimiss ng mga bata ang kanilang tito. Lumayo ako. Sumabog ang angkan. Ang iba ay humingi ng tawad ng labis na pagtanto na sila ay manipulahin. Ang iba ay nagmatigas. Iginigiit na minanipula ko ang sistema at ipinapakulong ang pamilya dahil sa alak. Nagpost si Tita Linda. Ang adiksyon ay ginagawang mapaghiganti ang mga tao. Nagdarasal na makahanap ng kapayapaan si Mateo. Wala na akong pakialam. Nakaligtas ang aking koleksyon ng buo. Umupa ako ng mga tagalipat para ipak ang aking pinakamahahalagang bote. Inimbak ang mga ito ng propesyonal sa panahon ng paglilitis. Ang bahay matapos labagin ng mga estranjero na naglalakad-lakad ay pakiramdam ko ay akin na ulit. Inayos ko ulit, pininturahan, binawi ito. Noong nakaraang buwan,
nakamit ko ang Level 3 Sommelier Certification. Nagdiwang kasama ang mga kaibigan, ang mga totoo na hindi kailanman nagduda sa aking katinuan. Binuksan namin ang 1,900 at 82 Chateau Margaux na sinubukang nakawin ni Miguel. Ito ay napakasarap. Tinulungan ako ng aking therapist na maunawaan. Hindi sila naniniwala na ako ay isang adik. Iyon lang ang dahilan. Nakita nila ang aking tagumpay, ang aking magandang bahay, ang aking mahalagang koleksyon, at naramdaman nilang may karapatan sila rito. Ang interbensyon ay palabas upang bigyang katwiran ang pagnanakaw. Hindi ko na nakausap ang aking mga magulang o si Miguel mula noong paglilitis. Hindi ko gagawin. Ginawa nila ang kanilang pagpili nang magpasya sila na ang kanilang kasakiman ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Minsan, nakakakuha ako ng mga email mula sa mga hindi kilalang address. Ang pagpapatawad ay nagpapagaling. Ang pamilya ay walang hanggan. Huwag hayaang sirain ng pride ang mga relasyon. Binubura ko ang mga ito nang hindi binubuksan. Ang aking bagong tradisyon. Bawat buwan ay nagbubukas ako ng isang bote mula sa sinubukan nilang nakawin. Ibinabahagi ito sa mga kaibigan na naging aking piniling pamilya. Tagay sa pag-survive, sa mga hangganan, sa magandang buhay na binuo ko na walang makakakuha. Ang koleksyon mayon ay nasa 850 bote na. Nagdagdag ng ilang hindi ka panipaniwalang nahanap gamit ang pera ng bayad pinsala. Ang bawat isa ay isang maliit na tagumpay na patunay na nandito pa rin ako, nanggugulekta pa rin, namumuhay pa rin sa aking buhay, sa aking mga tuntunin. Sa sinumang nahaharap sa katulad ng mga sitwasyon, idokumento ang lahat. Magtiwala sa iyong mga instinct. Kumuha ng legal na tulong ng maaga. Huwag hayaan ang sinuman na i-gaslight ka sa pagdududa sa realidad. At tandaan, ang DNA ay hindi nagbibigay ng karapatan sa sinuman sa iyong buhay, sa iyong tagumpay, o sa iyong kaligayahan. Ang dugo ay maaring mas malapot kaysa sa alak, ngunit ang alak ay hindi sinusubukang nakawin ang iyong bahay. Minsan, ang pinakamagandang pamilya ay ang pinili mo. Minsan, ang pinakamalakas na bagay na magagawa mo ay lumayo sa mga tumatanging makita ka kung sino ka talaga. Ang bawat higop ay lasang kalayaan.